Ayun o. Red Rocks, shout out. Leonardo Concepcion. Good morning, Brad CJ. Magandang araw po. Boss Brooks, magandang umaga dyan. Shout out sa inyong lahat. Yan. Saglit lang po ha. Mo-order lang ako. Ano ko po kasi break time ko kasi ngayon, medyo nagbago yung schedule ko ngayong tanghali since dumami na naman ng mga nakakausap ko mga boat closet tsaka mga bagong exit so minarapat ko po na halos pare-parehas lang po kasi ang pare-parehas lang ang sitwasyon. So kaya inisip ko medyo magbigay lang ako ng konting information for Tembong, Tuarnes, pa-wash out po ako please. Wash out sa'yo bro. Baga lang ng internet ko umu-order lang ako sa Mickey D's. Yun. Baga lang. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Sis Lily Motera Vlog, good morning po sa inyo dyan. Dito ay lunch na. It's exactly 12:42. So yun lang po gusto ko po sana mga kapatid na una pala salamat po sa lahat ng mga dito na po ako magla-live simula ngayon. Pero you can still reach me do sa mga accounts ko. Both naman yun ay hindi naman pseudonym, parehas naman yun na accounts ko talaga. Yun yung like I've said, yung ginagamit ko nga po na bago na account exclusively para dito sa pagsasagot ko sa sa issues natin sa dati nating naanibang kulto actually that's the original account. Kasi sabi ko nga po sa inyo dati pa lagi po akong lahat ng ginagawa ko, desisyon ko sa buhay, lagi akong may plan B, may plan C. So bago pa lang ang Facebook, gumawa na ako ng dalawa. Actually tatlo yan, meron pa akong isa. Lahat yun ay totoo kong account. Etong gamit ko ngayon na ito yung original ko talaga. Ngayon, dito na po ako magla-live sa Discerning Christians FB page para madali nyo po ma-share dahil public po ito mga kapatid. Pwede nyo pa rin ako dito ma-message dahil ako lang din naman po ang nagmamanage nito ng page na ito. Ngayon, gusto ko po mag-share mga kapatid. Maikli na lang kasi malapit na rin akong bumalik sa work. Mga kapatid, oh, it's lost sheep. Hello. Magkikita rin tayo. Ayan. Ganito mga kapatid. Huwag po kayong papasok sa frame na ginagawa ng MCGI sa lahat ng nag-e-exit. Tandaan nyo mga kapatid, lahat tayo merong kanya-kanyang pagdesisyon sa buhay. Nobody can dictate you
kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Ngayon, dahil siyempre lalo na yung mga matatagal na sa kulto na MCGI, na-brainwash tayo dun eh. So you have to break free dun sa brainwashing na yun, na para bang kailangan dependent ka. Lumabas ka, saan ka pa pupunta, umalis ka, saan ka ngayon pupunta, saan ba kayo magkakatipon ngayon, kumusta ka naman ba, paano mo na nasusunod yung batas sa'yo, na ba, yung utos na huwag pabayaan ng pagkakatipon, etc. 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 Alam nyo lahat yun, it's all about framing. If in-frame lang kayo, kayo ang merong pananagutan at kayo ang may responsibilidad sa buhay nyo. Hindi sila, hindi sino man, kahit ako, hindi ako. So, pag nag-judge, nag-decide kayo na umalis na kayo MCGI, you don't have to explain yourself. You don't owe them any explanation. Kahit sino sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pinakamagandang sagot kung hindi mo kayang sumagot or hindi mo alam ang isasagot is your silence. Tumahimik na lang kayo at tawanan nyo na lang sila. Bakit ka masasaktan? Doon sasabihin sa iyo, hindi ka naman ganun. Right? Hindi ka naman ganun. Hindi tayo ganun. Kaya nakita nyo sa akin, ayoko nang, kaya nga po ako, yung mga paksa ko, inilalayo ko na dyan sa MCGI. Kasi hindi ka mag-move forward, hindi ka mag-heal kung bakit lagi nating babalikan ng babalikan. Nakakabalik lang naman tayo. Siyempre, meron tayong mga guest. Pero, nakita nyo naman, ever since, wala akong inataking personal, wala akong sinabihan ng personal na paninira kahit kanino man, kahit patotoo. Pero hindi kasi yun ang laban po natin. Ako, gusto ko lang naman makapag-move on tayo. At hanggang ngayon may naninira pa rin naman na sabi, another kulto lang din naman yung Discerning Christians. To set the record straight, wala tayong tinatayong religion. Ako nga ang may paksa dati yun, numero 1 nga akong tutol sa religion. Dahil wala ka nang kailangang itayo. Tutol ako sa abuluyan. Dahil sino ang nagbigay ng permiso sa'yo na naglilider-lideran, kahit pa sa MCGI, lahat na ng church ngayon, saan nyo nakuha yung authority nyo para tumanggap ng pera ng sumasampalataya sa Diyos sa Biblia, tapos ikaw ngayon ang representative? Saan mo nakuha? Pati mga nagbabautismo, tutol ako dyan. Bakit? Kahit sinong tao sa buong mundo ngayon, nire-represent mo pala ang Biblia, nagbabautismo ka. Ang tanong, kanino mo nakuha ang authority mo para makapagtanggal ka ng masamang espiritu sa kapwa mo? Tao ka lang din naman. Sa'yo mo lang yan, ikaw lang ang naghalal. Sino naghalal sa'yo? Di yung leader mo. Di sino yung leader mo? Still, meron bang tao ngayon makakapagpatuloy siya ang authority ng Biblia? Kaya ang Discerning Christians, it's a community, mga kapatid. Hindi po tayo religion. Ngayon, Brad, bakit kailangan real account? Siyempre, I have to protect lahat ng mga gusto rin namang mag-move on. Dahil marami, nagpapanggap lang naman. Ngayon, ako rin, siyempre, lahat ng tao sinungaling So, hindi ko rin naman magagaranti lahat ng nasa Discerning Christians, lahat ng totoo siya. Paring totoo nga siya, pero may hidden agenda siya. Hindi na natin alam yon. Pwede rin namang magbago ang tao. Ngayon, sa'yo siya. Bukas, hindi na. So, wala namang permanente sa mundo.
Kaya, clarify ko lang yan. Hindi ito religion. Number 1 nga akong tutol sa religion. Ngayon, Brad, ba't ikaw, leader ka? Oo, leader ako. Ano, sa sarili ko. Di gusto mo, mag-broadcast ka rin. Kalayaan ko naman, ini-exercise ko lang yung kalayaan ko. Ayaw mo makinig, hindi ka palo sa sinasabi ko, eh di wag. I'm not forcing anyone. Diba? Kaya yun po, may ipapayo ko sa inyong lahat mga kapatid. Huwag mong isama ang sarili mo sa framing nila. Pag nakabasa ka ng lahat ng umi-exit, na mga masasamang tao, etc., etc., bakit mo i-include sarili mo? Bakit ka masasaktan? Eh, hindi ka naman ganon. It so happen, sila, meron din naman silang karapatan. Ine-exercise lang din naman yung free will nila. Alam nyo pinagkaiba? Ginagamit nila sa katarantaduhan yung free will nila. Tayo hindi. Nag-decide ka lang, kapatid, na umexit. Nag-decide ka lang para sa sarili mo. You don't owe anyone explanation para sa desisyon mo sa buhay mo. May nakita kang mali, umalis ka na lang. Saan ka pupunta? Wala na akong kailangan ipaliwanag sa iyo. Period. Hindi na kailangan magdebate. Sarili niyong desisyon yan. Sarili niyong desisyon yan. Huwag kayong matatakot dyan sa mga yan. Mga closet, gusto niyo nang umalis. Umalis na lang kayo. Hindi niyo kailangan magpaalam. Alam niyo mga kapatid, yung pagiging mapagpakumbaba, hindi sa lahat ng pagkakataon gagamitin mo yun. Lalo na, pagka magagamit yun against you. Bakit ka pa magpapakumbaba? Eh alam mo na ang kalokohan, kabulukan, kaipokrituhan. Bakit ka pa magpapakumbaba? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nagpapakumbaba, eh masamang tao ka na. No. Kailangan lang, strategic ka. Kailangan lang, alam mo kung kailan ka magpapakumbaba. Nakuha nyo mga kapatid? Yun lang. Napakasimple lang. Huwag nyong isamang, wag kayong pumasok sa framing nila. Nuulit ko, ifine-frame lang ang mga exiter. Ikinakahon, sasabihin, wala akong nakitang lumabas na napabuti. That's framing. That is framing. And hindi ka dapat maapektuhan doon. Dahil unang-una mga kapatid, real talk lang, nagpapakita sila ng insecurity nila. Bakit kailangan nilang pasamain ang mga lumalabas? Ano ibig sabihin nun? Unintentionally, pinapakita nila ang insecurity nila. Dahil, kung wala naman pala tayong kwenta sa kanila, why bother? See? Why bother na pagsabihan tayo ng masasamang tao? Why? Actually, kahihiyan talaga nila yung pinagagagawa nila. Mabasa lang ng ibang tao yung mga comments nila sa atin, mga ano. Alam nyo, isa lang sasabihin na nga sa labas, ay grabe naman tong MCGI. Sobra naman sila. Nakita nyo mga kapatid? Huwag kayo mabader. Yung pangangatwiran nila, nagpapakita lang na sa losing end sila. Sila yung apektado. Kaya be strong mga kapatid. Walang sino man pwedeng makialam sa desisyon mo. Kahit paanong panggagaslight nila sasabihin, ayaw mo nang gumawa ng mabuti. Lahat yan framing.
Huwag kayong pumasok sa frame. Period. May sarili kang buhay, may sarili kang isip, gamitin mo. I-exercise mo ang karapatan mo, i-exercise mo yung freedom mo, yung free will na binigay sa atin ng Diyos. Diyos ang nagbigay niyan. Kaya nga tignan mo, kahit sa buong mundo umikot ka, tumingin ka sa paligid mo, nandyan ang free will. Ilan lang naman ang walang freedom? Yung mga bansa na ang presidente katulad ng North Korea, yan lang naman. Pero tumingin ka, kahit sa trabaho mo nga may freedom ka eh. Bakit? Bigay ng Diyos yun eh. Tapos pagdating dyan, pasasamain ka? Ha? Nakakatawa nga eh. Si Rona ang dami ng mga negative comments sa kanya. Ayan, masayang ang talino mo, etc. etc. Sabi lang ni Sis Rona lalo lang akong nakukumbinse tama talaga yung desisyon ko. Ba? Sa kumpanya lang panghihinayangan mo ba yung nilayasan mong kumpanya nung pag-alis mo sinisiraan ka? Diba? Ganon lang mga kapatid. So sana makatulong po sa inyo ito, lalo na yung mga nahihirapang, yung mga naapektuhan. Huwag kayong magpa-apekto mga kapatid. Hindi mo kailangang maapektuhan kasi may sarili kang disposisyon sa buhay mo. Pwede kang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi na dumating yung McDonald's ko hanggang ngayon. Kaya ako babalik na sa office. Mukhang ewan ko bakit ang bagal. Nandito ko sa dito ko sa McDo, naghihintay lang ako ng order ko sana ng drink. Okay na rin. Wow. Matamis daw yung ordering ko Iwas diabetes. Ayan. Meron pa akong ilang minutes. Malapit lang kasi itong isang branch ng McDonald's dito sa office namin tignan ko yung mga iba pang comments pag-park ko ulit. So ganun mga kapatid simula ngayon i-exercise niyo yung rights niyo. Walang pwedeng dumikta sa inyo kahit anong gusto nyong i-desisyon sa buhay niyo. Period. Huwag kayong magpa-apekto, huwag kayong emotional. Tignan mo ang MCGI. Kaya ako nga binanggit na yan noong nakaraang pag-aaral natin, di ba? Ang MCGI striving sa emotion. Lahat emotional. Puro entertainment, puro ang saya-saya sa MCGI. Dinadalin nila ang mga members sa emotion. Huwag kayong magpa-apekto dyan. Ay, teka. Parang ayoko dito mag-park. Ayan. Tingnan ko po ang mga comment. May promo din McDo dyan. Oo bro. Lalo na yung $5 na meal. $5 busog ka na. Uy, sis baby, hello po. Sis lost sheep, amen. We don't owe them an explanation. We have civil rights and free will from God. The chapter of our life just need to end. Correct. Kaya nga pinaksa ko po yun Yung mga bago nakikinig sa atin mga kapatid lagi ko nire-recommend, basahin nyo, pakinggan ninyo, panoorin ninyo in chronological order. Punta kayo doon sa MCGI Exeter's YouTube channel. Sundin nyo ng ayon doon sa pagkakasunod-sunod na broadcast. Kasi hinanay po natin yan para makatulong po sa pag-move forward po ng lahat.
At para ka maka-move forward, kailangan mag-end ka. Para ka magtrabaho, para ka magkaroon ng OJT, magtrabaho ka, magka-experience ka, kailangan mong gumraduate sa school. At para ka ma-promote, kailangan tapusin mo yung pagiging bagito mo. Ganun lagi, may end ng chapter para meron ka ulit bagong bubuksan. Tembong, fairness, very logical ang mga sinasabi mo yan, Brad CJ Perez. Okay lang yon, wala namang perfectong tao. Exit kung exit. No such thing as graceful exit dyan sa MCGI. Oo, mga kapatid. At wag nyong expect, tingnan nyo graceful exit. Hahanapin mo yon. That's emotional. Wag kayong maging emotional. Hindi mo kailangan ng graceful exit. You just need to exit. Edmond Mendoza, good morning po. Si Sloshy, very affected sila brother sa mga nag-exit. Correct. Kasi yung mga umaalis matatagal na at matitino. Oo, natitira doon yung mga yung mga tira-tira. Lily Motera, tama. Tembong fairness. Arbor na lang i-sage mo, bro. O ba? So galing lang din yan, galing din to dyan eh. Ikaw nasa mainland eh. Celia Sarmiento, pag ginawan ko, Devil CJ, totoo po, we don't owe them any explanation. Yes. Si Sloshy, pag po natin sila patulan mga kapatid, pakita natin sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. Santiago 3:13, correct? Exactly. Edgar Diaz, nabuhay na naman ang mga scriba Brad CJ sa katauhan nila. Di kay Logics, oy boss, nandiyan ka pala. Agad-agad, stop na live. Oo, saglit lang, lunch break ko lang eh. May in and out din ba dyan? Yeah. Yan din. Babe Hernandez, MCJ Exeter, GC ba yun, bro? Hindi yun. Hindi po yun, sis baby. Sige, boss. Mayroong kaya lang sige, sasama ko kayo. Kasi mag-aano lang ako quiet lang kayo. Magta-time in lang ako. Wait lang. Hindi ko na ikakat. Boss, hold ka lang dyan. Labas ako uli Pwede ka mag-request, boss. Hindi kita mahanap eh. Kaya pala si Pause and Ponder pala, okay. Adding ka na, boss ha. Wait natin.
Hermogenes Limson, gandang umaga bro. Maulan sa Pinas ngayon pero tuloy ang marangal na kabuhayan. Watching from Nova QC. Opo. Kahit anong tagal mo sa MCGI, pag-esitor ka na, wala ka ng halaga kaya dapat uloob mo paglabas. Kasi mararamdaman mo paano layuan ng mga inakala mong mga naging pamilya mo sa loob. Wala akong regrets na lumayas dyan after 2 decades na paglilingkod. Dahil ayoko ipagtiwala kaluluwa ko sa sinungaling na taga-akay. Correct. Jonathan, good day po. Ba? Emotion lang din yan eh. Wala na kasi silang mapakitang katotohanan. Bulok ang aral, bulok yung paggawa, kahit gawang mabuti ka ipokrituhan. Ano pang papakita nila? So, ang ipang hold back sa'yo, emotion. Emotion. Imagine mo, magpa-family day, naka naman ng family day. Actually, yeah, real talk lang ha, kayo mga closet pa, o kahit yung mga aktibo pa dyan. Family day, kinahon lang din kayo eh. Inubos yung oras nyo maghapon. Hindi mo naman magawa yung gusto mong gawin. Oh, may program din naman, susundin mo. Napaka-boring. Napaka-boring. Oh, bakit kailangan kayo nandun? Siyempre, bibili kayong pagkain, magugutom kayo. Diba? Tapos, siyempre, kinukulong kayo. Oh, pagka meron kayong outside world, magigising kayo, aalis na kayo. Ayun yan. I-reclaim nyo buhay nyo katulad namin ng mga nakalaya na nakuha namin ang aming buhay uli. Tandaan nyo, hindi tayo nilikha ng Diyos para maging alipin na parang sunod-sunuran. Hindi. Hindi ganon. Binigyan ka ng kalayaan ng Diyos. Saan ka naman nakakita? Magulang, mapagmahal na ama. Yung anak, kailangan sumunod. Ito sundin, ito gawin mo, pagising mo, ganito. Hanggang pagtulog mo, susundin mo lahat ng instruction niya. Hindi ganon ang Diyos. Hindi ganon ang Diyos. Boss, ang tagal mo makapasok ka, ading pa rin. Ulitin kaya natin. May nakikita ka ba dyan on your end? Kung may invitation na or something? Ading ka pa rin eh. DSR is weaponizing the Bible to condemn and demonize former members. Former 15 years worker po ako. Tingnan mo, emotion lang din yun. I-demonize ka. Bakit? Totoo ba yun? Diba? Tatakutin ka ngayon. Emotion uli. Puro emotion. Huwag kayo magpa-apekto dyan. Mayroon kayong nakitang mali. Hindi umalis kayo. Gamitin yung isip. Okay. Alisin ko muna isa Ikaw ang accept ko, boss. Technical issues daw. Bakit? Isa pa, boss. Isa pa. Try pa ulit natin. Okay, labas ka, tapos pasok ka ulit. Dadatingan na yung mga kasama ko, may meeting kami. Sige, sige boss. Out ka. Tapos, pasok ka uli. Ayan. Ginagamit nila, sabi ni Jonathan, ginagamit nila ang Biblia sa mga tao. Hindi nila ginagamit sa tama ang Biblia.
pinag-aperahan at pinanglalait pa sa mga tao, sa mga umaalis. Correct, di ba? Wala namang matinong taong ganyan ang gawain. Walang matinong taong ganyang gawain. Huwag kayong magpa-apekto dyan. Napaka-desperado na nila. Yon, boss. Labas. Boss, parang nasa labas ka. Oo nga narinig ko, nag-live ka Anong balita? Oo, na-feel ko yung moment na sinasabi mo kasi marami na akong nabasang negatives tungkol kay Ate Rona. Oo nga Okay. Si Ate Rona naman very strong personality. Lalo lang niyang na-appreciate at nauunawaan na tama talaga yung desisyon niyang umalis. Oo nga, nabanggit niya nga kanina, boss. Oo. Yan nga. Ang sa akin lang dyan, boss, yung take ko lang dyan, kasi hindi lang si Ate Rona marami. At we would just like to let Rona know, pati na rin sa mga kasama natin, parang CJ, na mga nag-exit kasi ang dami na talaga ng numbers So, gusto lang po naming sabihin sa inyo na kung sakaling nakakaranas kayo ng ganyan, character assassination, pambabash, sabi nga ni CJ, hindi mo kailangang magsalita, sumagot, para i-stress ang sarili mo. Nandyan po si CJ, nandyan si Adele, nandyan si Broccoli, nandyan kami, nakahanda po na humarap sa mga tao na yan. At kung sakali man po na tawagin kayong traidor, mga exiters, kagaya namin, tawagin kayong masama, mga walang utang na loob, dahil sa pag-alis natin sa religion, sa isang religion na di umano sa Diyos, pero mapaghatol sa kapwa, puro kayo pag-ibig, hindi naman maramdaman sa inyo sa mga taong umaalis dahil masyado kayong judgmental. Ang masasabi lang namin, parang CJ sa kanila, sa ating mga kapwa exiter, tandaan natin, hindi po sila ang may-ari ng katotohanan. Hindi po eksklusibo sa MCGI ang pagiging totoo. Hindi sila sa isang tao, sa isang leader. Mga filingero lang po yung mga yan na ang akala nila sila lang ang totoo. Napakyaw nila ang kaligtasan. Ginagawa lang po nila yung character assassination. Style po yan ng mga authority para takpan yung kinatatakutan nila na baho na umaalingasaw. Takot sila sa narrative gaya ni Rona. Takot sila sa narrative ng ibang mga exiters. Takot sila sa tanong ng mga exiters. Takot sila sa tanong ni paring CJ, ni Adele, ng Broccoli, at ng kahit sinong exiter. Kaya ang gagawin niyang mga yan, patatahimikin ang mga exiters at sisiraan ng exiters. Pero tandaan natin, bilang exiters, hindi po tayo masama. Naging tapat lang tayo sa sarili natin, gaya ng sinasabi ni parang CJ. Kaya kapag hinuhusgahan po nila yung pag-alis natin, hayaan lang natin. Sabi nga ni CJ, kung kailangan mong huwag magsalita, huwag ka na magsalita. Hayaan mong yung buhay mo, pagkatapos mong umalis, ang magpatunay kung sino ka talaga. Yun lang, parang CJ. Yun lang ang gusto kong iwan sa mga nakikinig sa'yo. Salamat, boss. Thank you, salamat, boss. yan. Sige, boss, salamat ha. Yan. Sige, mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pakikiisa. Sa lahat ng mga nakikinig, mga kapatid, i-like nyo at i-share po ninyo itong Discerning Christians kasi public po ito para ma-share nyo po sa lahat. Tuwing nagla-live po tayo, ay pwede nyo i-share kahit sa mga dilulog. Ayan. Salamat mga kapatid. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon. Diyan sa Pilipinas, meron natang malakas na bagyo. Ay ingatan po kayong lahat dyan mga kapatid. Salamat po. Mami ako nabubuksan to, babe. Sana. Ito ka, minum ka muna. Di na, mami, ano? Nag-play na naman. Kulit nito. Hello po. Hello. Hello, mga kapatid.
Habang dyan sa Pinas ay ano, dito naman ay mainit. Yan. Nandito kami sa parking. Yan, mainit naman dito ngayon. Walang kalaman-laman. Mainit pero may namumuong ano may namumuo na namang possible. Yan. Kumusta po kayong lahat? Isipan ko lang mag-live para mamumusta. Tsaka ano, Sunday kasi dito. Himili lang kami. Wala, no? Naubos na dati. Doon sa warehouse muna tayo. Okay. Yan, naghahanap. Mahina signal pala doon sa loob. Hinahanap kasi kami na ano yung patuluan ng ano, dishes. Wala dito. Ayan. Naisipan ko na mag-live kasi dami kong mga ano saglit pa lang naman kami nasa labas pero may mga nakita na kaming Delulu, Exeter. Iba pag yung Exeter na kasalubo mo, ay! Pag yung Delulu, una naming nakitang Delulu, parang may stiff neck. Yung alam mo yun, na alam niyang nandiyan kayo. Hindi man lumilingon. Tapos sumunod naman, nakasalubong ko. Yung alam mo yun na alam niya nandiyan ka. Pero siguro wala na siyang magawa. Magkakasalubong kami. Ako pa nagulat. Pagkakita ko sa kanya, hi! Ano yan hindi yun Pilipino hello po. Kasi nakakaintindi naman ng konting Tagalog yan. Hello po. Pero dire-diretso siya. So, nakakalungkot lang kasi wala namang masama kaming pinakisama sa kanila. Pero nagkakaganyan sila. Saan ba tayo? Parang ano na yun dati halos parang family friend na sila sa amin. Pamilya nila, malapit sa amin. Ngayon, kitang-kita mo na imagine mo wala kang ginawang masama. Wala kayong masamang tinapay, wala kayong kahit ano man na biglang ganyan cold na. Makikita mo hindi talaga sa Diyos yung MCGI para maging ganyan ang ugali ng mga members. Tama-tama lang talaga na umalis na kami. Yung mga ayaw namang umalis dyan, hindi ko naman kayo kinukumbinsi. If you find peace there, if you find your salvation na nandyan, nasa sa tao pa rin naman yan. Pero kami, hindi nyo na kami mapipilit bumalik. Kasi kitang-kita namin ng mga kamalian dyan, ng bulok na sistema, ang kaipokrituhan. Yan. Malaya, hello Brad CJ, hello po. Emil Domingo, hey brother, keep safe. Oo nga, kumusta po kayo dyan? May parating ulit na bagyo dyan Ingatan kayo dyan Joseph Oliver, good day Brad CJ, naabutan din kita live.
Opo, hello po. Ano lang, biglaan lang, naalala ko lang kayo mga kapatid. Kasi nga, dami na namin mga nakasalubong na ano, may Delulu, merong Exeter. Actually, meron pang Exeter din dito. Kasi, like I've said, hindi nga po ako nangungumbinsi. Ayokong sabihin nila na ako yung nanghihikayat. Kaya, I keep my distance sa mga kapatid. Pero sila lumalapit eh. Recently, may kapatid uli na nag-reach out sa akin, taga rito. Hindi ko alam. Ilang months na pala sila raw hindi dumadalo. Kakapanood daw sa akin. Ganun talaga. Hindi naman ako ang reason nun. Definitely hindi ako reason nun. Kaya sila hindi na dumadalo. Na-validate lang yung nararamdaman nila. Dahil, first and foremost, kung di naman totoo yung sinasabi ko, ba't naman sila makukumbinsi? Bakit merong mababalidate? Diba? Yun lang yun eh. Kasi in the first place, kung mali naman ako, mali naman ang mga nag-exit, sino makukumbinsi namin? Ako, I'm in no way na nangungumbinsi sa inyo. Pero nababalidate kasi na sa akin, para sa akin, yun na ang nagagawa kong contribution. Kakaawa naman yung mga kapatid na nakakaramdam na, pero ginagaslight ang sarili, niisip nila sila ang mali. Nakakaawa eh. Ayaw nilang magpayaman, nagbibigay sila ng todo-todo. Dito ba? Araw. Tapos yung binibigyan naman nila ay sobrang yaman na. Close. Ay, gano'n. Yan o, sorry, we're close. Yan, naghahanap kami no, meron ditong parang yan, parang ano to eh, warehouses na bagay, may store dito na sa warehouse nila mas mura yung mga tinda. Sarado pala pag Sunday. Wala, sarado. Kosto na. Ayan. Tembong Tuernes. Good day po, Brad CJ. Ay, ano ba? Mali pa na nabasa ko. Wash out po. Ako. Wash out, wash out, wash out! What the wash out? Lagi na lang wash out. Hello, Brad Tembong. Tuernes. Ayan ha, super wash out ka na ha. Broccoli TV, oy brother. Alien. Ay, ang ganda ng ano nyo ha, episode nyo ng kasama nyo si ano ha, si Srona. Nagkape ka. Hindi pa ako nagkakape. Hindi ako nagkakape dyan, ako palang nagkape. Joseph Oliver, Brad CJ, masaya ako kasi yung dalawa kong kasama sa work, kapatid po, kinakausap po rin ako pero no topic about church. Yes, di ba? Yung mga tao na yan, alam nyo mga kapatid na Exeter, yung mga, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magtatakwil ng mga nasa MCGI, huwag nyo silang awayin. Dahil dyan yung makikita yung mga tunay na kaibigan ninyo, tunay na tao. At yung mga ganyang nag-exit na tayo, tapos pinapansin pa rin kayo, parang wala pa rin pagbabago, cherish nyo yan. Na pinapatunayan lang yan. Mga tunay yan, mga tao, mga tunay na may takot yan sa Diyos. Ang Diyos kasi hindi nagtatakwil eh. Yung mga yan kahit, imposible. Wala sa MCGA ngayon na hindi inutusang i-block tayo. Tapos hindi ka nila binlock, tapos kinakausap ka pa nila. That means genuine na kaibigan yan, genuine na kapatid yan. Kaya kapatid, swerte mo, nakakilala ka ng mga tunay na mga kapatid. Yan. Huwag mo silang kumbinsihin, hayaan mo sila.
Hindi tayo nangungumbinsi mga kapatid. Iyaan nyo sila. Yan nga sinasabi ko sa mga discerning Christians. Hindi tayo mangungumbinsi. Pero yung mga lumalapit sa atin, nagre-reach out, nagtatanong, hindi natin ipagkakait yung alam nating totoo. Pero para sa atin, tayo ang mag-initiate, hindi natin gagawin yon mga kapatid. May kalayaan tayong lahat. Hayaan natin sila. Yan. Pero syempre, sabi nga ni Kabularan, ang tao'y tao, huwag nyo kaming kakantiin. Huwag nyo kaming pasasamain. Dahil marunong naman kaming dumipensa. Karapatan yun ng tao. Ang self-defense. Mabait kami, pero hindi kami tanga. Tutugtog na naman si phone mo. Oo nga eh. Pag tumunog na malakas ha. Sabi na. Yan, mainit po ngayon. Tirik na tirik ang araw. Ayan no. Super tirik ang araw. Ayun, winash out ako. Yippee. Ayan super wash out ka pa. Oh babe, si Malaya. Sino ba si Malaya? Hello, sis Owie. Sabi sa'yo. Hello, sis Owie. Sino si Malaya? Hello po. Diba? Hindi ko pa, check ko pa. Hindi na mukhang bangkay asawa ko. Oo, yung mga dilulu. Mas makulay pa yung bangkay eh. Pero wag kayo mga artista pwede mag-makeup. Diba? Rodriguez, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Romeo, Viloria, good day po Brad CJ. Have a blessed Sunday sa ating lahat. Salamat po. Paul Raysag. Tapos yung worker, i-deny na inutos nila yan. Tapos sasabihin kalayaan nila yung i-block. Tama naman kalayaan din naman nilang man-block. Yun nga lang. Ayoko. Ayoko. Ano ba yan? Alvin. Ayoko niyan. Bihira nga makakita na small eh. Black. Ang parang maganda to. Magkano yan? 40. Hindi na, ayoko. Wala bang tig $5 lang? Oy, sa Temu ka bumili. Kaya nga sa Temo ko bumibili. Wag na yan, ayoko niyan. Isa na lang yung small. Paul Raysag, sa mga hindi nang block sa akin, salamat sa Diyos sa inyo. Yan, diba? Hindi mo makikita kung sino yung mabubuting mga tao. Yung hindi mambablock. Ngayon, in fairness mga kapatid, dapat nga tayo marunong tayo mag-discern. In fairness sa iba, meron namang iba, katulad, yan si Owie, meron siyang isang malapit na kapatid, pinlock siya. Nalungkot siya, sabi niya. Ay, kasi nung tinignan niya, hindi na niya makita. Ay, binlock na ako. Ngayon, chinat siya sa ibang platform. Dito na lang tayo mag-usap. Sorry, nag-binlock kita. Alam mo na, ano ibig sabihin. Napilitan lang siya. Kasi, sila mare-red tag sila once na may friend ka na So, yun yung abot niya Hindi mo siya masisisi. Merong iba nasasabihin, wala akong pakialam. Actually, maraming ganun, mga kapatid. Meron pa nga, nag-birthday, pin-private message ko lang, doon ako bumati, sabi ko,
dito na lang po kita batiin kasi ano, alam mo na. Sabi, ay Brad, okay lang, batiin mo ako doon, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung anong sabihin nila. O, di ba? Meron namang ganun. O, hindi mo pwedeng sabihin na ang ano kasi, ang buhay kasi mga kapatid, hindi one size fits all. Meron, dahil sa circumstansya nila, meron naman kahinaan niya yun Ayaw niyang ano, may mag-isip sa kanya na masama. Meron naman, ang amo niya, kapatid mawawalan siya ng trabaho. Mga ganun. So, parang doon yung kaibigan niya ni Owie. Sensya na, binlock kita. Pero dito na lang tayo mag-usap sa ibang platform. Meron ganun. Pero friend mo pa rin. Kaya masarap pagka nakakakita ka ng mga kapatid na tunay na nagmamahal sa iyo, marunong siyang mag-discern. Ako pa sa'yo to, malaki. Alin? Small naman to Malaki. Sino ka kung sa'yo? Ano naman yung shoulder? Laylayan. Pero wag na, babe. Ako nga bibili Ikaw ba ang babayan? Wow. Thank you. Yung black na lang. Wala nga. Ito lang. Gray lang. Maganda nga yung black. Kita yung tama. Oo. Ha? Dapat black? Ito na lang ko Tsaka, bihira rin naman akong ano. Pwede rin naman yan. Kung gusto mo. Asya nga. Oo. Kaya tinignan mo, di ba? Dapat may patong mo. Sa mga lang unfriend, okay lang. At least nakakausap ko pa din kayo. Sis Osang, maulan na dito sa Baliwag, Bulacan. Shoutout sa iyo, Sis Osang. Ingatan kayo dyan, mga kapatid. Yan, maulan na pala. May parating pa, mga kapatid. So, mga 3 to 4 days, nandyan na itong namumuuri itong ano. Mukhang palakas na ulan uli Tembong Furnace, walang snow dyan bro, wala. Pare-parehas lang, all year round. Parehas lang dito ang ano, ang nababago lang pagdating ng bare months, nagkakaroon ng mga ulan-ulan. Kasi yun yung nagiging pagdo sa Pilipinas. Osang del Rosario, Tumbong Tembong Furnace. Roger Kaalim, shoutout brother Roger, shoutout po sa iyo. Osang, shoutout kay Brad Ronnie, Key Point del Rosario. Let's eat lunch. Hindi mo Sis Osang ha? Kagabi ang kasama mo si Rona, ngayon naman nag-aaya ka na naman ng iba ha? Sarap no? Hawak na natin ang oras natin mga kapatid no? Yung mga nasa MCGI, pasensya na lang kayo. Ayaw niyong umalis, yan ang kapalit. Pinasisikip niyo ang daan ng kaligtasan. Di ba, napaksanan natin yun. Hindi masikip ang daan ng langit, ang nagpapasikip ang tao. Dahil ang dami niyang imbento, ang dami ring mga kasalanan, sumisikip ang langit, ang daan. Parang MCGI, pinahihirap ang daan papuntang langit, napakaraming bawal. Ngayon, naintindihan na namin, kami mga Mexit, yan ay pang-control lang. Kaya yan ini-implement nila para may power sila over you. Mga invento lahat yan. Yung halal, yung bawal maggupit ang babae. Lahat yan, invento lang yan. Jonathan Goldkey. Good day, Brad CJ. Good day po. Sis Baby. Oh, hello, Sis Baby. Good morning. Oh, natanong mo pala dati, di ba? Discerning Christian, pasali ka ba? Magsabi ka lang. Dahil kilala namang kita Tembong Furnace, gamitin mo lang yung damit. Tapos isoli mo after naman. Totoo yan dito No? Totoo sa atin yan
Pero syempre, ayaw naman natin gawin yun. Pwede kasing isoli, mga kapatid. Jumar Castillo, good day, Brad CJP. Wash out sa'yo. Shout out, Brad Jumar Castillo. No, shout out po sa'yo, Brad Jumar Castillo. Celia Sarmiento, Paglinawan. Keep safe po ang lahat ng apektado ni Juan. Juan ba yung pangalan ng bagyo? Juan PH. Opo, may magano na kayo. Merong dalawa na yung nakausap ko na ganun nga. Tatlo. Oo. Kasi yung isa yung dati rin nabanggit na. Yung nagsabi, itong huli sabi niya, Brad, marami akong nakikita na mga vlogger, mga influencer, mga grupo-grupo, tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo. Maganda po siguro tayo rin mga exiter, pwede rin nating gawin, sabi niya. Para makahikayat din tayo. Kaya, in a way, maganda tama naman yun. Makakahikayat talaga yan, makikita nila yung na tumutulong tayo, hindi tayo pero ito ang problema doon, mga kapatid. Kung ang dahilan mo pala para makahikayat, wala tayong pinagkaiba sa MCGI, gagawa ng mabuti, hindi para tumulong, kundi para manghikayat. Di ba? Hindi yan ang panghikayat natin Sa totoo lang, lahat naman ng mga may exit, lahat naman yan may tinutulungan yan. Lahat naman yan meron. Yung anak mo lang pinag-aaral mo tulong mo na yun Yung magulang mo, yung kapatid mo, o kung sino man na tinutulungan mo, tulong na yun Pero, darating tayo dyan, kapatid. Sabi ko nga bago pa lang naman ang Exeter community, bago pa lang ang Discerning Christians malay natin, pag dumami-dumi na tayo, tumagal-tagal na tayo, di ba? Yung paggawa na mabuti, natural yun. Hindi yun ini-implement, hindi yun tinuturo, natural yun Gagawin at gagawin yun ng isang kumikilala sa Diyos at nakakaunawa ng kabutihan. Natutuwa nga ako mga discerning Christians, yung mga umi-exit gumaganda buhay Pag gagawanda buhay mo, binibigay na rin sa'yo yung ganti. Pag naman nahihirapan ka sa buhay, palo. Yan lang, kalokohan na yung mga ganyan Kaya, yan, darating din yan, mga kapatid. Alay natin. Susunod. Who knows? Diba? Pero sa ngayon, siyempre, bago pa lang naman ang community po natin. Pero, maling paraan. Para Ako gagamitin. Ganda daw. Alam niyo ba, napakarami ng ganyan sa bahay. Kamanggang okray ko. Ang ganda nga Ito lang, meron na tayo. Pero pa akong ganito, hindi ko nagagamit. May ganyan ka. Ano ka? Oo nga, yung mag ko basag na Ang dami-dami na Dinikit ko lang Ayaw mo na maggamitin kasi. Paul Luna, kailan ka po uli magla-live paksa? Siguro po, hindi ko po masabi Pero, pag medyo naka-LL uli, pag medyo nakaluwag-luwag. Hindi ka kumuha ng ng push cart? Joel F. sa Racanlao. Good morning, kapatid na CJ. Good morning po.
Sis Kat. Di ba olive oil lang bibili natin? Oo. Olive oil? Eh, canola lang yan. Okay na rin yung Hindi. Hello po, Sis Kat. Kumusta po kayo dyan? Sis Debbie. Costco baked chicken, brother. Oo nga eh. Nakita mo ba? Noong nadaanan namin, may baked chicken na, di ba? Oo, masarap yung baked chicken ng Costco. Yung ate ko, yan ang favorite sports. Mamili sa Costco tapos isusuli. Opo, marami. May mga gumagawa kasi ng ganyan dito sa US, mga kapatid. Kasi nga, naaabuso yung ano. Mas abala rin naman ako. Yung iba nga, style nila yun eh. Gre-return ka, makuha mo pera mo, nasuot mo ng isang event, may special event, ibilin mo, pagkatapos mong gamitin, soli mo, re-refund mo. Masama naman yung ugali. Siyempre, hindi man talaga tama yun. Tama lang kung binili mo, may sira, ni-return mo. Pero yung binili mo, na intention mo ay gamitin mo talaga at ibalik mo uli, mali. Pero yan ang maganda naman dito. Madali ka magbalik. Naaabuso nga lang ng iba. Ay, hindi katulad sa Pilipinas. Ay, sorry po, hindi na po Ay, pwede. sorry ma'am. Hindi na po pwede. Akala ko meron kayong return. Opo, pero meron pong return. Gano'ng katagal pa yung window? Ano niya? 1 day lang po. 1 day, pag uwi ko, paano ko pa i-return? Sorry po, pasensyahan na lang. Pag suot ko, hindi pala ano. Sorry po, ma'am. Hindi po talaga policy. Kasi sa Pilipinas, masyado. Kasi nga maraming manloloko kasi naman. Oo nga eh. Hindi mo rin masisi. Yumi. Labaklado. Shoutout po. Shoutout po, Brad CJ. Shoutout po. Yumi. Labaklado. Ano? What was? Pa yung oil? Yun na lang canola na. Nasaan na? Ba't wal? Dito na nga yung olive oil. Wala kang lusot. Guminhawa. Iba nagbigay. Naghihirap ka palalo. Ano? Canola. Wala eh. Wala ba yung dati natin? Ito yung binili natin dati. Diba? Okay na yan. Yan nga yun nasa bukal na. Umikot lang tayo eh. Okay na yan. Kasi iba, meron din halo din yun na canola oil. Yung olive oil, wala namang dating oil. Titingin ka pa sa iba. Na olive oil. Okay lang, hindi naman ako nag-uulit ng oil eh. Isang luto lang naman ako, tinatapon ko na yun. Okay na to. Hindi naman ako nag-uulit. Ito rin yung binili natin ulit, diba? Oo, okay na yan. Sa Pilipinas na naman na ulit-ulit ng mantika eh. O isang gamit ko lang, pinatapon ko na. Kahit lang yun nire-reheat lang. Mantika. La oil. 2-pack. Ay $21.99. Sabi, no? Pag nag-convert ka, hindi ka na magmamantika. Paul Raysag. Masabi lang na di sa Diyos galing. Tembong Dornes. Bilhin nyo lang tapos isoli din. Michael Malyari Ramos. Maraming klase ng gawang mabuti at araw-araw po natin nagagawa yan. Correct. Kaya nga, kine-frame lang naman tayo. Kinakahon lang nila tayo. Pero, ang totoo, masasama ba kayong tao, mga kapatid? Yan yung sabi ko sa inyo tumingin ka lang sa paligid, ang dami maliligtas eh. Ang dami maliligtas, ang dami mabubuting tao.
malaya, na para bang ang Diyos ay napakalupit. Hindi ka ba pwedeng kuminhawa rin naman sa buhay na ito? Exactly po. Binuhay tayo ng Diyos. Common sense lang. Nilikha ka ng Diyos tapos gusto niya maghirap ka para ka mapunta sa langit. Napakalupit namang Diyos yan. Hindi ganun. Di, kung ganun, sana yung nagtuturo, hirap na hirap din sa buhay. Nagets nyo? Sana hindi siya mayaman. Kung yumayaman siya, sana inuubos niya yun sa pagtulong. Di, wala rin. Katulad nga ng mga una kong sinasabi nung bago pa lang ako nagsasalita. Nagsimula tayo lahat eh. Kahit paano pang sabihin mo, ikaw, ako, meron ako 10 piso, ikaw, meron ka 1,000,000. Eh, ang usapan natin, ubusan eh. Sana sa ending, ako, 0, ikaw 0 rin, ubusan eh. Or, sana man lang, ako 0, eh yung may 1,000,000, sana 500,000 na lang. Kasi, ubusan lang usapan eh. Eh, hindi eh. Pagdating sa dulo, ako negative pa, hindi lang 0. Pero yung nagtuturo sa atin, hindi siya na 0. Yung 1,000,000 niya, naging 1,000,000,000. Oh, di ba lokohan yan? Tapos sasabihin ng mga delusional, eh kasi pinagpapala ang mga ngaral natin. Ano naman na masama kung payamanin ng Diyos ang mga ngaral? Walang masama dun eh. Pero sana inuubos niya. Dahil ang usapan natin, ubusan. Eh, ano mo? Ano? Hindi na, okay na yan. Pwede naman natin i-return yan pagka ano eh. Okay lang. Ano, wala na? Yan lang? Nagka-turkey kayo pag Thanksgiving? Yes, meron pong turkey. Sure ka, hindi ka mahaba sa iba. Bibigyan ni Auntie Bigyan. Eh, di ba nilatag mo naman? Sabi mo, bibili mo para sa akin eh. Oo, di pumayag na ako. Baligtad, ba't ikaw naman yan nagdududa? Kasi binibili ko sa extra small, small Oh. lang po. Mm-mm. Eh kasi tumaba naman ako konti, di ba? Conrado Ramos, good morning, Brad CJ. Shout out from Rome, Italy, Exeter. Maligayang paglabas sa mga bagong umexit. Ingat lagi, Brad. Salamat po. Shout out po sa iyo, Brad Conrado Ramos ng Rome, Italy. Oh, may mga bago ulit na mga umexit this week eh. Mga quiet lang din sila. Tembong Furnace sa Pilipinas, scam. Yung ate ko nagsoli ng sasakyan sa dealer na nakuha niya ng brand new. Hindi masarap ang turkey. Hindi masarap ang turkey. Depende siguro sa turkey. Wala na tayong bibilin dito. Dito. Dito pa tumingin dito. Bantembong, oh. Magkano ba sa inyo to? Mahal dito, siyempre. iPad Pro, 11-inch, 1299. Sobrang mahal dito, no? MacBook Pro nga, 2,200. Yung Ray-Ban, ano nga, oh. Meta glasses, oh, 349. Ito, ganda. Kaso, mahal. Sobra. Tapos 14-inch lang. Kabuhayan showcase na yun sa Philippines. Ayan nga, 14-inch, tapos 2.2. Eh, yung Rogue ni PB, di ba? Magkano lang bili ko?
Eh, alam mo naman, siyempre nakabayaran mo din yung pangalan din. Ang mahal, no? Grabe. Siyempre, dinala dito sa island. Sinyip dito. Kaya ang... Ano? Tara, ayun. Kaya mostly dito, mga kapatid, wag, bumibili online. Kaya lahat ng gamit namin, gadget, online. Kasi pag dito mo binili, napakamahal. Magbabayad lang ako. Debit please. Oo, Black Friday. Hinihintay din namin yan. Ang ano ba? Ang Temo ba? Nagsisip? Yeah. Bumibili ka rin ba sa Temo, Brad? Ano? Tembong? Nagmahal na nga ng konti yung Temo ngayon eh, no? Dati, mura eh. Kuha ka ba ng box? Kuha ka na ng box. Pero, mura pa rin yung Temo. Oo, yung Costco hotdog. Paborito rin namin yan. You want hotdog, babe? Ayaw mo? Dapat pala, ano lang. Kasi, tayong buhay. Hindi, okay lang. Ayun yung bilihan ng Costco hotdog dito. Ang hotdog, ano magkano yung hotdog dito? Mahal dito. Hindi magkano? 5 yun, di ba? 5 ba? Dalawa na yun. Oo. Oh, $5 dito, Brad Tindong. Bating ko lang ang aming pinamili. Pwede kayo. Na damit. Bali. Dito mo nalagay. Resibo mo. Kasi papakita mo. Ano pala? Ito ba yan? Tingnan mo. Tama nga. Yan. Yoten to eh. Baka sa wallet ko. Because I don't think he knows how to read his Ano ba yun? Hindi, dito yun. Baka hindi ko pa nakuha. Pwede ba yun? Baka hindi na sa akin naabot. O baka sa'yo naabot. Hindi. Wala na sa akin. Wala sa akin. Baka naman yung binigay niya. Sabi niya, binigay niya ng sa'yo eh. Wala. Binigay mo yung card. Binigay lang niya yung card eh. Kasi, automatic yun. Wala eh. Hindi niya sa akin nabigay. Ito na. Yung binigay ko sa'yo, yun nga. Oh, yun nga. Okay na. Kasi laki ko yung... Kasi, sa bahay ko nagsama eh. How are you? Hi, I'm good. 1, 2, 3. Alright. Salamat. Thank you. Insured namin.
Yeah, di ba? Sarap dito. Puro mga nagtatagalog din. Biglang, alright. Kasi yan, happy. Salamat. Yan ang Saipan ay Tatay nun ang naman. tawag. English speaking Filipinos. Kasi lahat ng mga nandito, mga nagtatagalog, marunong din naman magtagalog. Wala naman tayong frozen. Wala. Ano, bibili na natin yung yung dish na tutuwari ko. Alin? Yung tuluan, yun lang nakita natin na tuluan. Ay, dito. Punta tayo kung saan na bukas. Sa friendly. Yung friendly mismo? Di ba yun may mga IKEA doon? Tingnan natin. Grabe raw sa kanila raw, $1.50 lang. Dito doble, no? $3 pagka single. Pero pagka double, $5. Grabe, no? Mahal. Siyempre, sumakay pa ng barko yung titinda sa iyo, eh. Pero dito, okay na rin. Kasi, di naman mataas ang cost of living dito. Kumbaga, compared sa salary, livable. Yung marami nga pong mga galing na dito na pumunta na ng mainland. Marami bumabalik dito. Kasi common na mga kinikwento ng mga bumalik dito pag pumunta ng mainland, you have to do 2 jobs, di ba? Dito 1 job lang okay ka na Masyadong fast pacing kasi sa nakakaipon ka na rin naman. Yun. Kasi pagdating mo ng mainland, ang unang kakain ng mo, sahod mo, diba? Yung housing, rental, napakamahal. Magre-renta ka, magkano? 4,000, 5,000 a month. ito ba yun? Isa lang ba yan? Ewan ko. Ayun, open naman. Hindi, iba yan skincare yan Ano? Tignan. Sisilipin ko na lang. Silipin mo muna. Ka na. Diba? Isang usod mo lang, nado ka na sa isang pupuntahan. Ang mga renta po kasi dito, lang, $600, $700, $800, ganon. Yung mga bed space or $150, kung wala kang kasamang pamilya, $200, ganon. Pagdating mo na mainland, ang upa mo, 2,000, 3,000, 4,000, magkano ang housing mo, Brad Tembong? Magkano gastos nyo sa bahay? Yan, kaya bumabalik yung iba dito. Kasi kahit mas mababa ang sahod mo rito, pero mura lang naman ang cost of living. Joseph Oliver, Fred CJ, ask ko lang po bakit hinalal pa. Sarado? Hinalal pa ni Brad Ellie si DR. Kung wala naman po kapasidad mangaral po. Simple answer. Pamangkin po siya to keep the business within their family. Nakuha nyo? Paano pagka si Brad Rodel ang binigay? Bawa, ang pangalawang tagapangasiwa ay si Brad Rodel Mangiliman. Pag saan tayo? Saipan gift shop. Baka meron doon. Real, lang mga kapatid real talk lang. Paano kung binigay kay Brad Rodel?
Tapos sasabihin, ano sasabihin. Pero ang mga negosyo kay Daniel Rason pa rin. Tingin nyo, is it gonna happen? Hindi ganun yun. Mangyayari na yan, siyempre, ang mga kapatid. Mas malalapit na kay Rodel Mangiliman. Siya ang magaling eh. Siya ang nangangaral, siya ang nagbabalangkas. Diba? Ano mangyayari sa ending? Mas may power na ngayon ang Mangiliman, hindi na Rason. Nagets nyo mga kapatid? Kaya kailangan ang champion talaga. Bobo man o matalino, dapat pa rin si Daniel. Kasi mawawala sa kanila ang kayamanan. Yun ang simple na sagot doon. Wala nang ibang sagot. Hindi dahil siya ang pinakamabait. Napatunayan nga natin, hindi naman mabait eh. Hindi dahil siya ang pinakamatalino, hindi rin naman. Pinakamadaling siya na umamin eh. Na-detect yung isa mabigat. Seatbelt daw. Na-detect yung karga namin eh. Ayusin ko lang yung seatbelt. Kala may nakaupo sa likod. Kabit mo na lang yung seatbelt. Dahil mag-iingay yan. Magkano yung dalawang bote ng Listerine? Yung binili namin. Magkano yan, babe? Yung mouthwash natin, yung 3. Dito, pag di ka kumikita ng 100,000 pataas, di masyadong masarap buhay mo. Oo, totoo naman. Dito, kumita ka ng magkano? Sabi mo na nga sahod mo. Dito ang sahod mo, kahit sabihin mo na lang 1,200 gano'n, per paycheck. Per month, sabihin mo na lang 1,200 ang sahod mo. 22. $22 daw yung tatlong Crest na mouthwash. Dito sumahod ka ng $1,200 a month. Ano na yun? Kung hindi ka naman maluho, tapos di mo naman kasama family mo rito, malaki na yun. Makakapagpadala ka na sa Pilipinas nun. At may ipon ka pang konti. Huwag ka lang magluluho. Yan. Pero kung ang sahod mo na 1,500 a month, 1,600, 2,000, 2,500, 3,000, napakaginhawa mo na dito. No? 3K bahay pa lang. Oh. Grabe, no? 3K bahay. Dito, mabait yung boss namin. Kasi nga, nung lumipat na ako ng company, siyempre, naka-leave out lang naman ako, may bahay kami. In-offer niya yung isa niyang in-offer niya yung isa niyang, yung pinakamaganda niyang property. Sabi niya, Noy, gusto niyo okay ba yung bahay niyo? Gusto niyo doon na kayo lumipat, tumira? Okay lang po. Mukhang nagpa-imbestiga ata. Hindi typhoon proof yung aming bahay. Dito kasi super typhoon dito eh. Bihira lang mag-typhoon, pero pag may typhoon talaga namang grabe. Kalbo ang island. Yung bahay namin dati, hindi Kaya sabi niya, Noy, lumipat na kayo. Sabi niya, wag mo alalahanin kung magkano. Sabi niya, kasi yun yung pinakamahal niyang property. Kung magkano yung nyo ngayon, tuloy nyo lang. Ganun siya kabait. Tuloy nyo lang, lipat na kayo. Ganun siya kabait.
Kaya, yun, nalipat kami sa mas magandang bahay, accommodation, na hindi kami nag-adjust ng kung magkano yung gastos namin. Hindi nga niya tinanong kung magkano yung dati naming bahay eh. Basta sabi niya, kung magkano yung niya, tuloy niyo lang. Lipat na kayo. Ganun siya kabuti. Hello. If I purchase $20, Nepo baby si DSR. Yan. Hindi pa uso yung terminong ganun. Sila yung mga Nepo babies. Hindi na ako magme-mention ng iba. Pero kasama lang si ito na yung mga bagong dumating na container nila. meron nga daw discount daw ngayon kapag bente. Itong store na to, malaki to eh. Yan yung mga produkto ng mga inchik. Yan, andito. Buti pa dyan, maaraw na. Actually, maulan din. Pero during daytime, sisikat araw. Tapos magdamag uulan. May namumong bagyo. Pero kasi hindi dadaan sa amin. Sa ilalim. Sa baba. Pero yung mga nabubuong bagyo sa baba namin, yun yung umaabot yan sa Pinas. So sana lang, hindi siya lumakas. Kasi pag lumakas siya, mukhang typhoon na naman malakas siya. Kanina umaga, umuulan pa po eh. Kaya nga late na kami lumabas kasi medyo umuulan pa kanina umaga. Joseph Oliver. Kinain niya pala, sinabi niya. Sabi niya dati kahit taga-ayos lang siya ng mga upuan, huwag lang paalisin sa iglesia. Sabi yun DR. Yun pala scammer. Totoo po. Hindi niya maaatim na nakatira siya sa napakamahal na bahay. Hindi niya maaatim na nakasakay siya sa mamahaling sasakyan. Hindi niya maaatim bilahan nila ng mga supercars yung mga anak-anakan nila. Habang ang mga kapatid, ang tinuturo sa mga kapatid mamuhay ng payak. Magkasya kung at kung ano yung sobra mo, itulong mo sa gawain. Priority gawain. Hindi yan, kaipokritohan ng tawag yan. Ang mga ngaral hindi dapat mayaman. Na nagtuturo ka ng okay, may intindihan, keeping an open mind, sige. Kung gusto mo magpayaman, wag ka magturo ng mga kapatid, mamuhay ng simple. Turuan mo silang yumaman din. Diba? Be fair. Be fair. Huwag mong targetan ang mga kapatid. Dahil ikaw wala kang target eh. Diba? Kung may target kayo, hindi kayo aabot ng ganyang kayaman. Hindi sana, huwag kayong magpa-target. Huwag niyong gipitin ang kapatid. Gusto mo pala magpayaman eh. Okay. Wala namang problema doon kung gusto mong yumaman. Gusto mong guminhawa eh. Pero, ganun din ang i-implement nyo sa members. At turuan nyo sila. Don't keep them poor. Pero kasi alam nyo, yan ang isang common sa mga nagpapayamang mga church leaders. To keep their members poor. Kasi, puro sila mga captive market. Puro sila exploited. Puro sila underpaid. Magiging dakilang mga alipin. Walang benefits. Underpaid pa. Wala ka pang day off. Ba? Trabaho mo, hindi lang 8 oras. Maraming TY. Ba? Kanya na style ng mga mga kulto. Yung 1,200 dito, magiging homeless ka. Dito 1,200, mga yan. Yan yung mga
basic na mga construction worker, pero mga ganon. Or 1,000, ganon. May mga 1,000 pa ata. Pero livable na dito yun. Huwag ka lang magluho. Actually, pag kasama mo ang pamilya mo at yung asawa mo makakapagtrabaho, actually, mas malaki na ang kikitain nyo. Ano? Wala? Yun lang sa, No? yun lang talaga na siya office supply. Mm-hmm. Looking forward to your next visit. Yung mga nandito kasi, yung mga yung may cover, di ba? Yan, ganyan ang itsura ng Saipan. Para kang nasa probinsya kami ng Guam. Province kami ng Guam. Ang Guam ang city. Sana tayo. Ha? Sana. Tsa na? Pwede. Gaano na yung tayo dito? Wala kasi yung cash. Babayad ako. Linggo-linggo ba yung naniningil? O ano rin? Every bi-weekly rin? Eh, wala lang ako, di ba nagsabalo tayo, kaya wala akong cash na pambayad. Oo. Yung para doon sa Sabalo yun. Hindi, di ba wala nga tayong cash? Yun na yung pang daily ko dapat na order. Nagamit. Ako cash. Sarado pala ng linggo rin yan? O paggabi lang? Ay, oo nga. Hmm. Alam ko, bukas dapat kasi. Baka gabi. Alam ko, wala namang kailangan. Baka nag-ano na sila. Nagbawas na ng oras. Dito, $11 lang yung Listerine na yun. Oh, alaga dito. Lobat na yung mic mo. Lobat na ba? Brad Reggie, shoutout po brother sa lahat ng exiter sa Italia. May bagong exit na po uli dito sa lokal ng Rome. Uy, wow! Ika Brad, pakausap mo nga sa akin. Ano? Ha? Binaba siya nung kakilala niya, nakita niya out of service, sinabol niya. Buti nakita siya. Na? Binaba? Binaba siya para pupunta siyang bangko dito. Wala, out of service, sinabol niya. Sinabol niya siya, sakayan niya. Yung baka yung sinabayan niya. Ay, binaba lang siya. Oo. Bakit? Ayun, sinakay na siya uli. Ano ba plano niya? Pagkatapos niya sa bangko, maglalakad. Siguro, kung saan niya, tatanungin ko next time. Ikaw ang nagmamaritis eh. Ako ngayon na may problema. Ikaw ang nagmamaritis eh. Next time, Wala naman yung pakialam dyan. Parang yung ano yan eh. Honey? iwan siya eh. Baka maglalakad siya. Kaya nga, ngayon ako pa ngayon na may problema. Itatanong mo, sorry ah. Wala out of service naman yung ATM visit na yan, no? Para kang yung ano, honey, anong gagawin mo? Pagka napunta ka sa island, tapos mag-isa ka lang, di ganito, ganyan. Paano kung meron ka mga kasama, mga babae, magaganda, ganyan. Di wala, teka, bakit ka nandun sa island?
Aba, sabi mo, hindi, tika. Ba't di mo ako kasama? Ba't iba mga babae kasama mo? Hanggang inaway na. Ikaw ang gumawa na istoryahan mo eh. Ngayon ako pa ngayon may problema. Sorry ah. Kasi naman yung ali, parang timang eh. Inabot niya talaga eh. Kala ko kung ano pa. Binaba pala siya, ba't magtatagal ba siya sa ATM? Eh, ba't niya kailangan habuli? Kaya nga, bakit? Ba't niya hinabol? Hinabol niya. Eh, siguro wala naman siya makapapala dahil nga out of service yung... Ano nga ngayon kung may nakuha siyang pera? Ano? Ba't niya hinabol? Tatanungin ko ano. Hari, pag nakita ko, tatanungin ko siya bakit. At pag nakakuha siya ng pera, saan siya sasakay? Gulo mo. Sakit sa bangs. Puro ka, ano? Next na tatanungin ko. Ikaw nagmarites sa akin, wala naman akong pakialam. Ngayon ako pa ano, ay sorry ha, sige Yung problema tatanong. rin natin, paano pag naka-withdraw siya, saan siya pupunta? Ayun na nga, ikaw kasi ang gumawa ng istorya. Wala ka namang alam bakit niya hinabol yun eh, binigyan mo na ng istorya. Hinabol niya, hindi ko baka masagasaan. Pinalagay mo na hinabol niya kasi wala pala yung Hindi ngiti. kasi pagpasok, siyempre pumunta ako ATM eh, inunahan niya ako, tapos nasip niya, out of order, biglang, ate, ganun, sumigaw na gano'n, kala ko na paano. Pinapatingin ako, out of service lang naman nakalagay. Next time, ay nakita ko ulit, tatanungin ko, ate, bakit ka ba tumaan? Kala ko na, paano ka na? Natatawa na sila sa iyo. Natawa ako bro sa chika ng asawa mo. Kulit kasi, sigang tumatakbo, kala mo na paano eh. Choppy pa rin ba, Brad Tembong? Kala ko kung na paano, tutulungan ko sana eh. Sisigawan ko di sana yung hinahabol. Anong bang bangko yung meron dito? Ito, dati to nagtatrabaho sa Elegance eh. Oo. Parang hindi na siya doon nagtatrabaho. Parang, Tatanungin ko. tanong mo rin. Puro marites eh. Dito sa island, marami dito marites. Oo, sobrang marites dito. Kasi nga, ang liit lang na island, everybody knows everyone. Kaya, may chikang ano, kalat yan agad. May kalaguyo, kalat agad yan sa lahat. Dito, ay, BOG nga pala meron dito, no? Doon na lang sa... Doon na lang sa, ano, sa atin. Sa may KFC. Anong sabi mo nung dilulu pa tayo pag ganyan? May parking. Yung parking. Tawag, uy, kalooban. Sakto, oh, kalooban. May parking. Na natin, hindi ko dulo. Meron ako. Di ba meron ako? Dito sa isang kotse. Kaso hindi pa yata kompleto. Hindi, may stamp. Basta importante, may stamp. Yan, dalawa. Sakto na, no?
Maili kami sa mga stamp eh. Siyempre, no? Sayang din yan. Maka 8 kang bili. May libre kang drink. Libre, less. Hindi nga, yung iba-iba nga. Oo. Dapat 10 yung iba. Ayan. Yan, ito na ang city ng Saipan. Ito, medyo, ayan, may umuulan na eh. Umuulan na nga actually eh. Ito na ang pinaka-city. Dito kami ngayon. Kakape lang. Ano ba ka? Dark chocolate. Dark chocolate. May boba. Pero regular lang. May boba. No. Uy, si Seth. Hello, magandang araw, Ene. Magandang araw. Bakit nung nag-live ka, bigla nawala? Si Sneaky. Hello po, Bag CJ. Ingatan naman po kayo. Salamat, Sneaky. Ingat kayo dyan, ha. Parating na bagyo. Two dark chocolate wrapping. Regular. The other one, no fur. Walnut Pros or? The other one, without fur. So then one with Pros, one with Yeah. Both regular. Yeah. Sorry. So that's 2 regular size dark chocolate frappes, one with Pros, one without. Yes. Si Patrick. Hello po. Watching from PC. For you? Here. Yeah, for here. Maybe. Let's go ahead and sign here. You need your receipt or? Yes. Yes, please. Thank you. Thank you. Ha? Ito naman tayo. Pagpalitan lang tayo. Mababa na naman. Basa. Yun nga lang. Basa eh. Si Patrick, ingatan nawa kayo. Salamat po, brother. Bro, wag niyong sasalubungin ang bagyo tulad ng sabi ni Denye. May sinabi pa siyang ganun. Wala ako, hindi ako updated eh. Susunod ko. Pwede na yan. Kompleto na, no?
Yan. Stay tuned lang mga kapatid. Meron tayo mga parating na mga magagandang mga paksa. Kailangan lang ng magandang tiyempo mga kapatid. Siyempre may mga upcoming na mga surprises din tayo. Palagi ko ang sinasabi, huwag kayong magpadala sa pag-frame nila sa atin. Binabrand tayo, masasama. Kaya magpadala, huwag kayo emotional. Totoo ba yun? Hindi naman totoo yun. Huwag kayo magpadala dun. Ano ba yung si Snake? Ano ba yung sinabing salubungin daw bagyo? May sinabi palang ganun. Hindi ko alam yun, Tol, si Lola cute mo. Napakalayas. Oo nga eh. Inaaya ka naman ngayon. Kagabi naggala sila eh. Pero nakita ko mukhang kagabi ata. Tol, nasa ano ka? Nasa Central ka. Mukhang ano hindi ka ba Hindi ka ba pinigilan sa gate? Lalo na nung best friend mong KNP na nakamontero na walang hanap buhay, walang talento kundi pang gaslight. Ulan. Umuulan dito, pero maaraw. Ganyan dito mga kapatid. Minsan nga nasa kalye, kalahati ng kalye may ulan, kalahati wala. Toy Tupa, greetings to all. Stay safe, every fellow Christian. Ako, stay safe po tayong lahat. Yan na. Thank you. Thank you. Sa taas na kami kasi masikip na dito sa baba. Marami rin palang tao rito. Yung naisip mo, naisip din nila. Yan din pala, dami rin palang tao rito. Ito mo sa dulo? O dito na lang? Ingay dun. Parang mas tahimik pa sa baba. Parang mas tahimik pa doon, no? Doon na lang tayo. Maingay pa dito. Prank lang yun to. Last year pa yun. Prank lang pala yun, Pinakita ko lang.
Gipit ko, este gupit. Uy, hindi ka nagipit ngayon. Dati gipit ka. Oo. Diba? Dati yun, ngayon hindi na tayo gipit. Sila na laging gipit. Kailan ba guminhawa ang MCGI? Ang Diyos ng MCGI lagi nangangailangan. Lagi na lang kulang. Napakahinang nilalang ng Diyos ng MCGI. Lagi na lang kulang sa pera. Hindi na nakasapat. Nandito lola mo nasa Baliwag. Kaya pala nag-aaya sa iyo magkita kayo. Sana all. But CJ, have a good day po sa iyong lahat, Lobat. Nasel ko po. Salamat po. Salamat, Brad Joseph Oliver. Sige, mga kapatid. Yun lang naman. Pagkatapos naman nito, uwi na kami. Mag-iingat na lang po kayo dyan sa mga mag-stock na kayo ng pagkain sa bahay. Kung meron kayong lilikasan, delikado yung inyong lugar, mas maganda pag na kayo mag-stay, lipat na po muna kayo. Huwag nyo panghinayangan yung mga gamit nyo. Dahil yung gamit masira yan, mawala yan, mapapalitan yan. Pero ang buhay hindi yan may babalik. Mahalaga, safe po tayong lahat. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang panalangin po sa Diyos, mga kapatid. Pero siyempre, huwag na tayong katulad ng dati na laging nakaasa sa magagawa ng Diyos. Hindi yun inaasahan ng ganun lang napapabayaan mo. Gagawa ka ng sarili mo hakbang. Hindi ka asenso sa buhay kung hindi ka magsisikap. Ganun din sa kaligtasan. Gusto mo maligtas, gagawa ka. Mayroong mali, umalis ka sa mali. Yung tamang gawin, gawin mo. Kaya, sige, mga kapatid, hanggang dyan. Salamat po sa inyong lahat. At nag-a-announce na lang po ulit tayo kung kailan ulit tayo magkakaroon ng pag-aaral. At meron po tayong mga inihahanda na magagandang mga pag-aaralan pa po natin. Sige mga kapatid, ingatan po tayo lahat ng Panginoon. Salamat po. Bye-bye.